Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Malapit nang matapos ang taon, kayo po ba ay naging masaya sa buong 2024? Hindi. Minsan masaya, minsan hindi. Masaya, sabi ni Kuya Manny. Dadako na po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Itutuloy po natin ang naiwan po nating mga sulat ni Santiago sa Kabanata 2, talata 20 hanggang 26. Pero bago po yan, magsimula po tayo sa isang panalangin. Mabuting Diyos, kami po ay nagagalak na magkaroon ng ganitong pagkakataon na kami po ay makabahagi sa iyong gawain sa pananalangin, sa pag-aawitan, lalo na sa pag-aaral ng iyong salita. Ang kaunawaan at kalinawan ng pagtanggap po sa iyong salita ay nakasalalay lamang po sa iyo. Kaya kami po ay nakikiusap na pagkalooban niyo po kami ng karunungan sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Dalangin namin na ang mga talatang pupuntahan po namin ngayon sa mga sulat ni Santiago ay magkaroon ng bunga sa aming mga mananampalataya at magpatuloy kami sa pagtitiwalang matibay sa iyo. Muli ka naming dinadakila at pinaparangalan sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 2. Nasa talata 20 na po tayo hanggang 26, tatapusin po natin yung Kabanata 2. Santiago, Kabanata 2, talata 20 hanggang 26. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang ilaw po kapag hindi na nagbibigay ng liwanag, may pakinabang po ba ang ilaw pong iyon? Hindi na. Yung punong kahoy po na itinanim at matyagang diniligan, inalagaan, pero hindi nagkaroon ng bunga, may kahalagahan pa po ba ang punong iyon? Kung maalala natin ang Panginoong Yesus dun sa aklat ng Mateo, isang puno yung kanyang isinumpa dahil hindi ito makapamunga. Nagugutom ang Panginoong Yesus noon pero hindi niya nakitaan ng bunga yung punong kahoy na kanyang isinumpa. Sa buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid, katulad tayo ng isang punong kahoy na natamnan, na taniman ng binhi ng salita ng Diyos na sinasabi rin ni Santiago. At kapag ito'y nag-ugat, ito'y tutubo, lalaki, at magkakaroon ng sariwang dahon at sari-saring mga bunga na
maaari nating mapakinabangan, lalo na sa buhay espiritual. Si Pablo, kung matatandaan natin, binibigyang pansin niya yung pananampalataya lamang na makapagliligtas. Wala tayong maaaring may ambag na anumang mga pagkilos, paggawa para maipagmalaki natin na tayo ay may kakayanan na iligtas ang ating mga sarili laban sa kasalanan. Kung titignan natin yung halimbawa ng punong kahoy, si Pablo, binibigyang pansin niya yung pagkakaroon ng ugat dun sa binhi na naitanim sa lupa, matabang lupa. At hindi natatapos yun. Ang binibigyang diin naman ni Santiago ay mula nung magkaroon ng ugat hanggang sa sumibol, lumaki, magkaroon ng punong kahoy, sariwang dahon at makapamunga. Ito yung binibigyang pansin ni Santiago. Kaya sinasang-ayunan ng dalawang lingkod ng Diyos na ang pananampalataya ay makapagliligtas sa isang makasalanan kung isusuko niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Pero, hindi ito sa pamamagitan ng kanyang gawa, kundi sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi naman ni Santiago, okay, ligtas ka na. Ikaw ay isinilang na muli. Nagkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero merong papel na gagampanan ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Bibigyan ka ng buhay espiritual, magkakaroon ka ng buhay na banal, at gayon din, yung tinatawag nating bunga o resulta ng pananampalataya. Yan yung tinatalakay ni Santiago patungkol sa seksyon na binasa po nating mga talata. Sinimulan po niya ito nung nakaraang huling pagkikita po natin na merong katangian yung patay na pananampalataya. Kung maalala natin, di ba, may dalawang katangian ng patay na pananampalataya. Ito yung walang kalakip na gawa at walang kalakip na awa. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, tatalakayin ni Santiago, ano naman yung katangian ng buhay na pananampalataya. Ano ba yung katayuan ng isang tao sa harap ng Diyos kapag siya ay may buhay o tunay na pananampalataya? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, mga kapatid, at ako'y nakikiusap sa inyo kasi itong mga talatang ito ay crucial sa buhay nating mga Kristiyano. Nakataya dito yung kaligtasan, nakataya dito yung ating buhay espiritual, at gayon din yung tamang pamumuhay natin sa harap ng Diyos. Kung tayo nga ba ay kanyang kaibigan o kaaway, kung tayo nga ba ay matuwid sa paningin niya o hindi tayo napawalang sala o hindi tayo matuwid sa paningin niya. Dito makikita natin ang dalawang halimbawa na totoong tao sila na nakitaan ng buhay na pananampalataya. Bago ibigay ni Santiago yung kanyang panghuling panawagan patungkol dun sa pananampalatayang may kalakip na gawa, nagbigay siya ng halimbawa na mga taong nabuhay noon na kabilang dun sa listahan ng mga mananampalataya dun sa Hebreo Kabanata 11. Naalala niyo po ba yung aklat ng Hebreo na natalakay po natin? Yung dalawang tao na mababanggit po dito ay kabilang dun sa listahan ng mga may pananalig sa Diyos. Mahalaga na magkaroon po tayo ng karunungan kasi yung ating buhay espiritual o yung kabanalan o yung nabanggit sa awitin kanina, yung sanctification, holiness, mahalaga yon sa paningin ni Santiago at lalo na sa paningin ng Diyos. Dahil may mga nagsasabi na sila ay may pananampalataya pero hindi naman pinapatunayan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. May mga sumasampalataya na pananalita lamang yung kanilang pinagbabatayan. Hindi makikita yung pagtugon dun sa sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan may bunga, may resulta yung pananampalataya na
sinasabi mong nagligtas sa'yo. Hindi rin nakabatay dun sa emosyon yung pananampalataya. Kung maalala natin yung demonyo, diba, nananampalataya din sila, pero walang pagbabago sa kanila. Hindi transformative yung kanilang pananampalataya. Yung kay Santiago, kailangan may epekto, merong aktibo yung pananampalataya, at nagbabago talaga yung buhay ng isang makasalanan. Nagsimula siya sa talata 20, sabi niya dito, isa kang hangal. Yung binabanggit niyang hangal, yung halimbawa doon sa naunang mga talata na nagsabi doon sa kanyang kapwa na, di ba, may tao doon na nagugutom at walang damit. Sabi niya, kumain ka, magkaroon ka ng kasuotan, pagpalain ka nawa ng Diyos, pero hindi naman niya binigay yung pangangailangan ng tao. Naging huwad o hindi tunay yung kanyang awa dun sa tao. Naawa siya pero hindi niya binigay yung pangangailangan ng tao. Sabi ni Santiago, hangal yung mga taong nagsasabi na may pananampalataya sila, ngunit hindi naman pinapatunayan o pinapagtibay ng mga gawa. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Walang katuturan ang pananampalatayang hindi pinapatunayan ng mga gawa o hindi nagreresulta sa mga gawa. Sabi ni Santiago, talata 21, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang manggagawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Nagbigay po siya ng isang halimbawa dito na kung saan itong taong ito na binabanggit po niya na halimbawa na itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil lamang sa kanyang pananampalataya na kailangan may patunay. Si Abraham po, mababasa natin siya sa aklat ng Genesis. Kung hindi natin kilala si Abraham, lalaki siya at mayaman, isa siyang Hudyo, at siya yung pinanggalingan ng bansang Israel. Kaya tinatawag po siya ng Diyos na siyang ama ng sangkatauhan. Sa kanya nanggaling ang lahi ni Jacob o Israel. May isang pangyayari sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Abraham pa ang pangalan niya. Kung babasahin natin yung Genesis, Kabanata 15, talata 6. Bago po kasi itong talata na to, nagbigay na ng pangako ang Diyos kay Abraham. Sabi niya, siya yung magiging kalasag ni Abraham, siya yung mag-iingat sa kanya, siya yung magbibigay ng napakalaking gantimpala kay Abraham, na Abram pa ang pangalan noon. Subalit si Abraham, sa kanyang kaisipan, sa kanyang katandaan, hindi pa siya nagkakaroon ng anak. Kaya ang nabanggit niya sa Panginoong Diyos na makapangyarihan, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang magiging tagapagmana ko, yung aking alipin, si Eliezer, na taga Damasco. Pero sabi naman ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, hindi. Anak mo ang magiging tagapagmana. Hindi alam ni Abram noon na yung sinasabi ng Diyos ay talagang mangyayari. Pero nagtiwala siya. Sumampalataya siya kay Yahweh. At dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Hindi pa nangyayari yung magkakaroon ng anak si Abram. Lumipas pa ang napakaraming mga taon bago sinagot ng Diyos yung kanyang pangako kay Abram na ang magiging tagapagmana nga ni Abram ay ang kanyang mismong anak at hindi ang alipin. Ito yung binibigyang pansin, pinagtutuunan ng diin ni Pablo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, itinuring ng Diyos na matuwid si Abram. Wala pa siyang napapatunayan na
mga bunga o yung gawa na pwedeng pag-ugatan ng kanyang pananampalataya o maging yung sanhi ng mga bunga o resulta ng kanyang pananampalataya, yung pananampalataya niyang tunay sa Diyos. Pero nagtiwala siya, sumampalataya siya kay Yahweh. Kahit na hindi niya alam kung kailan ito mangyayari, kung mangyayari pa ba ito. Ganun kasi yung pananampalataya, mga kapatid Hindi mo pa siya nakikita pero nagtitiwala ka sa Diyos na alam niya yung mga nangyayari. Kay Abraham, kung tayo yung kagaya ni Abraham, baka sumuko na tayo at hindi tayo nagtiwala dun sa pangako ng Diyos. Pero si Abraham, sumampalataya siya kay Yahweh. At yung karugtong neto, kung pupuntahan natin yung Genesis Kabanata 22, talata 9 hanggang 12, minsan sa isang araw sa buhay ni Abraham na yung pangalan niya dito, mula dun sa Abraham. Ito na yung araw na kung saan papatunayan ni Abraham yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, nung pinatingin siya dun sa kalangitan, nung gabi na nagkaroon siya ng pangitain, na sabi ng Diyos, bibigyan kita ng malaking gantimpala at ang anak mo ang siyang magiging tagapagmana mo. Napakaraming bituin na hindi mabilang. Dumating na yung kasagutan ng Diyos at si Isaac yung kanyang naging anak. Lumipas din yung maraming mga taon din, tong bata, lumaki, at isang araw, sinubok ng Diyos si Abraham. Pinapunta siya dun sa isang lupain na kung saan ihahandog niya si Isaac dahil ito yung utos sa kanya ng Diyos na makapangyarihan na si Yahweh. Para patunayan yung kanyang pananalig sa Diyos. Kaya maaga pa lang, naghanda na si Abraham, yung gagamitin nila, kasama si Isaac, panggatong, yung apoy, pero wala silang daladalang handog na susunugin. Kaya yung bata nagtanong, Tay, meron na tayong apoy, meron na tayong panggatong, pero nasan yung handog na susunugin? Kaugalian kasi ng mga Hudyo na meron silang handog na susunugin bilang alay na mabangong samyo kay Yahweh. Ganun yung pananambahan, paraan ng pananambahan po nila at kanilang paglilingkod kay Yahweh. Kaya nagtaka yung bata na si Isaac na nasaan yung handog na susunugin. Alam niyo ba yung sinabi ni Abraham na sagot kay Isaac? God will provide. Ang Panginoon ang siyang magkakaloob. Pero sa isip-isip ni Abraham, mahirap na sitwasyon yon. Lalo na't yung kaisa-isang anak at lubos niyang minamahal. Kung tayo yung magkakaroon ng ganong kaisipan, bakit ganon? Binigyan nga tayo ng pangako ng Diyos na magkakaanak, kaisa-isang anak, anak sa katandaan. Pero bakit ganon? Iaalay, iahandog. Di ba pangako mo na sa Kanya mo ipamamana yung malaking gantimpala na pangako mo? Pero si Abraham, wala siyang ganong kaisipan. Kasi matatag yung kanyang pananampalataya, buhay yung kanyang pananampalataya. Aktibo yung kanyang pananampalataya. At pinatunayan yon nung magtayo siya ng dambana, nilatag niya na yung panggatong, inihiga niya si Isaac at tinali. At gagawin na niya yung paglilingkod kay Yahweh, ihahandog niya si Isaac sa Diyos na makapangyarihan. Pero sinubukan lang si Abraham kung talaga bang kakikitaan ng resulta o bunga yung kanyang pananalig na nagturing sa kanya bilang matuwid sa harap ng Diyos. Kung babasahin natin yung talata 9 hanggang 12 sa Kabanata 22 ng Genesis, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar. Ito na po yung dambana. Si Abraham,
inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham! Abraham! Sabi naman ni Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Ito na po yung pinaka-keyword natin, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Nakikita ko na yung pananampalataya mo, epektibo, aktibo, may bunga, may resulta, napatunayan na pagtibay, nabuhay ang iyong pananampalataya. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Andun po yung sakripisyo ng isang tatay. Sa Hebreo, kung babalikan natin, napakaganda ng sinabi doon sa Kabanata 11 kay Abraham. Doon kasi sinabi ng may akda ng Hebreo na nung iahandog ni Abraham si Isaac sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh, sinabi doon na lubos ang pagtitiwala ni Abraham na kayang bumuhay ng patay ang Diyos na kanyang pinananaligan. Kaya doon pa lang napatunayan na talagang matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos. Dahil na bigyang patunay yung kanyang pananampalataya na may kalakip na gawa. Hindi lang siya salita, hindi lang siya sa emosyon, kundi merong pagkilos, meron talagang pagsasagawa, pagsasabuhay ng kanyang pananampalataya na binago siya ng Diyos at talaga namang yung kanyang pananampalataya ay nakapagpaparangal sa Diyos. Hindi lamang po yan, mga kapatid, sabi dito sa Santiago Kabanata 2, talata 22, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Isa po sa katayuan ng isang tao na may buhay na pananampalataya katulad ni Abraham ay pagiging kaibigan ng Diyos. Sa Isaias Kabanata 11, talata 8, binabanggit doon ni Isaias na tinawag ng Diyos na si Abraham ay kanyang kaibigan. Kung maalala natin yung 1 Kabanata 15, talata 14, nung binabahagi ng Panginoong Yesus na siya yung puno ng ubas, tayo mga sanga, sabi niya doon sa kanyang mga alagad, kung sinusunod ninyo ang aking mga utos, kayo ay mga tunay kong kaibigan. Ano ba yung ibig sabihin ng kaibigan? Kasi meron siyang kaugnayan dun sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos o yung pinawalang sala. Kung dati, kaaway ng Diyos si Abraham nung hindi pa siya nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, nung napatunayan yung kanyang pananampalataya niya na tunay at buhay, siya ay kaibigan ng Diyos. Naging kaibigan siya ng Diyos. Malaya siyang makapaglingkod, makapanambahan sa Diyos, na kung babalikan natin yung kasaysayan ni Abraham, yung tatay niya, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan doon sa Mesopotamia. Kaya malamang nung wala pa sa Panginoong Diyos si Abraham, sumasamba din siya doon sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan kagaya ng kanyang tatay. Pero si Abraham kasi, mula doon sa kadiliman, nilipat siya ng Diyos patungo sa kaliwanagan. Kaya yung kanyang buhay nagkaroon ng pagbabago, yung kanyang pananampalataya na nagdulot sa kanya
ng pagbabago, ng pamumuhay na may pagsunod sa Diyos, nagawa niya dahil sa matibay niyang pagtitiwala o pananampalataya. Kung tayo si Abraham, mahirap na sitwasyon yun. Ang ihandog ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na matagal mong hinihintay at pinananabikan na mangyari kasi sinabi ng Diyos. Yung pangyayari na yon, maganda na masalamin po natin ang ating mga sarili sa buhay ni Abraham. May mga tao o may mga bagay din tayo na lubos na pinahalagahan, di po ba, na higit pa sa Diyos. Pero si Abraham, handa siyang magsakripisyo para sundin yung utos sa kanya ng Diyos at pinangahawakan niya, matibay niyang pinagtitiwalaan yung pangako ng Diyos. Kayo po ba ay kaibigan ng Diyos na may pananampalataya, na may kalakip na gawa? Nagtitiwala po ba kayo sa pangako ng Diyos na siya yung Diyos na hindi nagpapabaya, hindi nangiiwan kailanman, bagkus siya yung gagawa ng kaparaanan para malusutan o malagpasan natin yung mga pagsubok? Lahat tayo mga kapatid dumadaan sa samot-saring pagsubok kagaya ni Abraham. Masasabi nating matindi yung pagsubok na ibinigay sa kanya para mapatunayan yung pananampalataya. Kung talaga nga bang epektibo o aktibo. Ganon din tayong mga mananampalataya, mga kapatid ng Panginoong Yesus. Kailangan meron tayong pagtitiwalang matibay sa kanyang mga pangako kahit na hindi natin alam yung mga mangyayari sa buhay natin, hindi natin alam yung mga pwedeng pagdalhan sa atin ng Panginoong Diyos. Pero kagaya ni Abraham, maganda na maging katulad ayon ni Abraham na nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Na pagdating sa kagipitan, kaguluhan, kahirapan, kapagsubukan, ang Diyos ang handang saklolo at maaasahan. Hindi tayo lalapit ora mismo doon sa tao. Kasi mahirap kapag kayong buong pagtitiwala natin ay naibigay natin sa tao at hindi sa Diyos. May mga tao na pinagkakatiwalaan po tayo, di ba? Halimbawa, kung ikaw ay may sakit o may dinaramdam, doktor, mga nurses. Pero mas unang lapitan natin o hinga ng saklolo, syempre yung dakilang manggagamot. Kung may mga problema tayo, samot-saring mga problema, kahirapan sa buhay, taas ng bilihin, lalo na ngayon ay Christmas at saka New Year season. Kasama yan, traffic, lahat ng problema na pwedeng makaharap ng tao, ang Panginoong Diyos ang nakakaalam niyan. Pwedeng ngayon, masaya ka pero mamaya, bigla kang dalawin ng pagsubok. Ano yung magiging reaction mo pag dumating yung pagsubok na yun? Kasi yung mga pagsubok, sumusulpot-sulpot na lang bigla yan na hindi mo inaasahan. Bigla ka na lang magugulat, uy, ano to? Hindi ko kailangan to. Kailangan ko ng Lord. Si Abraham, ganun yung ipinakita niya. Naalala ko yung isang hari ng Huuda na kung saan ang ganda ng record niya nung una, si Asa, kung kilala niyo si Asa, mga kapatid, sa ikalawang kronika mababasa siya, lagi siya sumusunod sa utos ng Diyos. Laging pagka merong digmaan, laging una niyang tinatawagan ang Diyos. Pero nung isang digmaan na sinalakay ng Israel, yung Huda, si Asa yung hari ng Huda, sumangguni siya sa isang tao, hari ng Aram o ng Syria. Kinasundo niya para maging kakampi niya, kaalyansa kontra dun sa Israel na nanggugulo sa kanilang lupain.
Hindi niya isinangguni sa Panginoong Diyos na kapag ka may digmaan, matindi yung kaaway, kalaban, pag sinangguni kay Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, talagang nananalo sila kahit nakakulang yung sandata nila, wala silang mga karwahe, mga sandatang pandigma, si Yahweh ang kanilang sandata. Nagtatagumpay sila. Pero isang araw, pinanghinaan ng loob si Asa, kinuntsaba niya si hari ng Syria o ng Aram na hindi niya pinapaalam sa Diyos. Kaya may propeta na lumapit sa kanya at may mensahe galing sa Diyos tinutuwid siya, mali yung ginawa niya. Hanggang sa uli, nang mamatay si Asa, nagkaroon muna siya ng malubhang sakit. Kahit yung kanyang karamdaman, hindi niya sinangguni sa Diyos. Ang buong tiwala niya, ibinuhos niya dun sa kanyang mga manggagamot na mga instrumento lamang ng Diyos na ginamit. Kaya, yun yung isang halimbawa na hindi natin maaaring palagpasin, lalo na sa buhay spiritual natin. Kasi isa sa mga pagsubok na pwedeng dumapo sa atin yung karamdaman. Lalo na kung hindi natin alam yung dahilan kung bakit tayo nagkasakit. Lalo na ngayon, maraming nagkakasakit. Isa yan sa mga matitinding pagsubok na pwedeng ilapit natin sa Diyos, kagaya ng ginawa ni Haring Hezekiah, na nilapit niya sa Lord. Malapit na siyang mamatay, pero pinanalangin niya sa Lord na mapagaling siya. Napalawig pa yung buhay niya eh. Siguro ilang mga taon yun? 15. Matagal. Kaya pagka may pagtitiwala tayo o pananampalatayang buhay, yun yung mga katayuan ng isang Kristiyano na kaibigan ng Diyos. Kaya maganda na maging kaibigan tayo ng Diyos. Magiging kaibigan tayo ng Diyos kung meron tayong relasyon sa Kanya, may kaugnayan tayo sa Kanya. Kagaya ni Abraham. Na sa bawat araw ni Abraham, hindi niya nakakaligtaan ng Panginoong Diyos. Lagi siyang sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya kadalasan doon sa listahan ng mga may pananampalataya sa Diyos sa Hebreo Kabanata 11, kadalasan nangingibabaw yung pangalan ni Abraham. Kasi maraming mga patunay na meron siyang pananalig na may kalakip na gawa. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Yung katayuan ni Abraham na may buhay na pananampalataya sa Diyos, kaibigan siya ng Diyos. Meron din naman na kagaya ni Abraham din na itinuring na matuwid sa paningin ng Diyos na isang babae naman. Kasi yung kaligtasan, hindi naman nakalimita yan sa lalaki o sa Hudyo ka. Kailangan meron ding babae. Si Santiago, hindi siya nagtatangi pagdating sa ganyan. Yung kaligtasan, wala sa kasarian, wala sa estado o katayuan ng buhay mo, kung ano man yung nakaraan mo, kung ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, hindi niya yun isusumbat yung mga mali mo, basta nagbalik loob ka sa Kanya sa pamamagitan ng pananalig o pananampalataya. Kagaya ni Rahab o Rahab. Si Rahab, kung babalikan natin yung kanyang katauhan, hindi siya Hudyo. Nakatira siya sa Jericho na sakop ng Kanaan. Tapos yung trabaho niya, hindi maganda kagaya ni Abraham na yumaman dahil maganda yung kanyang reputasyon sa mga tao. Si Rahab, prostitute po siya o yung nagbebenta ng aliw, bayarang babae. Pero, nagkaroon siya ng pananampalataya na may kalakip na gawa. At itinuring siyang matuwid sa paningin ng Diyos. Kung kanina, yung katayuan ng isang tao na may tunay o buhay na pananampalataya, ang tao na may buhay na pananampalataya ay kaibigan ng Diyos. Ikalawa, meron namang babae dito, si Rahab, na
Isang tao na may buhay na pananampalataya na sa harap ng Diyos ay matuwid. Sabi dun sa talata 25, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Si Rahab, kung babalikan natin yung Joshua o Josue, Kabanata 6, talata 17, Josue, Kabanata 6, talata 17. Ang buong lungsod, yung Jericho, at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. Kung babalikan natin yung Joshua sa Kabanata 2, may pangyayari sa buhay ni Joshua, si Josue. Kung hindi natin siya kilala, siya yung pumalit kay Moises na naging leader ng Israel. Nagpadala siya ng espiya dun sa tinatawag na Kanaan, na kung saan doon sa Kanaan, nandoon nakapaloob yung Jericho na tinitirhan ni Rahab. At sabi ng Diyos na makapangyarihan kay Abraham, pangako niya yung lupaing ito ay mapapa sa kanya kay Abraham at sakop yung tirahan ni Rahab. Sabi po dun sa Kabanata 2, nung padalhan yung espiya, yung dalawang espiya dun sa Kanaan para manmanan yung lugar kung ano ba yung lugar, makakapal ba, malalaki ba yung mga muog o yung mga pader, kasi yun yung pinaka-protection ng mga lupain noon. Yung mga tao ba na nakatira doon ay may mga sandata, may kakayanan ba sa digmaan, kaya nagpadala ng espiya. Tapos, yung dalawang espiya na nandun sa bahay ni Rahab, nalaman nung hari ng Jericho, kaya nagpadala rin ng tauhan yung hari at dadakpin yung mga espiya na pinadala ni Joshua para manmanan yung Jericho o yung Kanaan. At sa madaling kwento, si Rahab, tinago niya doon sa bubungan ng kanilang bahay yung dalawang espiya. At sinabi doon sa mga tumutugi, sumahabol doon sa dalawang espiya na pinadala ng Diyos sa grupo ng mga Israelita. Kung mahabulin ninyo, nandun sa pintuan ng lungsod, maaabutan nyo. Pero lingid sa kaalaman ng mga pumunta ng mga tauhan ng hari ng Jericho doon, nandun lang sa bahay ni Rahab. Kung titignan natin yung ginawa ni Rahab, pwedeng manganib yung kanyang buhay. Pwede siyang mapatay, madamay yung kanyang pamilya dahil dun sa pagtatago niya dun sa mga espiya na pinadala ni Joshua dun sa lugar nila para magmanman. Pero hindi niya alintana yung kapangyarihan ng hari ng Jericho. Kasi balita na sa lugar nila, yung pagkaati ng dagat na pula, kung maalala ninyo, yung tumawid yung mga Israelita dun sa tigang na lupa. Tapos, bawat digmaan ng mga Israelita, nananalo sila, yung mga nasasakop nilang mga lugar. Kaya, sa mga kagaya ni Rahab, mga nakatira doon sa Jericho, takot na takot sila. Ang ganda nung sinabi ni Rahab, pero hindi na natin pupuntahan. Kasi sabi niya, yung Diyos nila, nung dalawang espiya kasama ni Joshua, ay Diyos na gumawa ng langit at lupa. Talagang, doon pa lang, makikita mo na lang na si Rahab, imbis na kampihan niya yung hari nila sa Jericho, hindi ko kinikilalang makapangyarihan. Mas makapangyarihan yung Diyos na inyong sinusunod. Kaya kayo iningatan, pinrotektahan na wag mahuli sa kamay nila kasi alam ko na yung Diyos na sinasamba ninyo ay makapangyarihan. Ganon yung pagtitiwala ni Rahab dun sa Diyos ng dalawang espiya na pinadala ni Joshua dun sa
sa Jericho. Buhay at aktibo, tunay. Hindi niya alintana na pwedeng manganib yung kanyang buhay. Kung kanina si Abraham, dahil sa pagsunod niya sa Diyos para mapatunayan yung kanyang pananampalataya, handa siyang isakripisyo yung pinaka-espesyal, pinakamamahal, pinakamahalaga sa buhay niya. Dito naman, isang babae, handa niyang isakripisyo mismo yung kanyang buhay para dun sa mga lingkod ng Diyos na ipinadala dun sa Jericho para magmanman. At ang maganda pa nito, mga kapatid, alam nyo ba na si Abraham at saka si Rahab, sa kanya nagmula yung Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya binibigyang pansin din to ni Santiago kasi mahalaga na itong mga tao na to sa lumang tipan, makita natin bilang halimbawa sa buhay nating mga Kristiyano na nakitaan ng buhay na pananampalataya na itinuring na kaibigan ng Diyos at matuwid sa paningin ng Diyos. Si Rahab, marumi yung pamumuhay niya. Hindi kagalang-galang kung iahambing kay Abraham. Pero sa mata ng Diyos, kung ikaw ay may pananampalatayang tunay at buhay, kagaya ni Abraham, may kalakip na gawa, hindi tinitingnan ng Diyos yung kalagayan ng tao. O yung iba kasi natatakot na magbalik loob sa Diyos kasi grabe na yung kasalanang nagawa. Kumbaga, sila na yung pinakamasama sa lahat ng mga masama dito sa mundo. Ganon yung pagtingin nila, kaya hindi na ako sasampalataya sa Diyos. Kasi narinig nyo na ba yung nagsabi na hindi ako papasok sa simbahan kasi baka masunog ako sa sobrang dami ng kasalanang nagawa ko. Pero alam niyo po mga kapatid, yun yung mga lapitin ng mga, ang tingin nila ay talagang makasalanan sila sa harap ng Diyos, hindi karapat-dapat na umarap sa Diyos. Yun yung mga may potensyal na magkaroon ng buhay o tunay na pananampalataya, kagaya ni Rahab at saka ni Abraham. Kung tayo, masalimuot man yung nangyari sa buhay natin bago tayo naging Kristiyano, may mga patotoo na ganyan, di ba, sa mga kapatiran natin. Yung iba, inabuso. Yung iba, broken family. Bago nila natagpuan yung biyaya na handog ng Panginoong Jesucristo. Hindi tinitingnan ng Panginoong Hesus yan. Ang tinitingnan niya, yung puso na handang isuko sa Kanya. At yung mga taong naglalayo na lumapit sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. Kaya maganda na matularan natin si Rahab. Kayo ba, kaya nyo bang itaya yung buhay nyo dun sa kapatid sa pananampalataya? Mahirap po, di ba? Pero ginawa ni Rahab kasi tanda ng kanyang pagmamahal dun sa kanyang kapwa. Yung kay Abraham naman, tanda ng pagmamahal niya sa Diyos. Kaya niya, sige, tataya ko na yung buhay ng anak ko. Kahit na anak ko yan sa katandaan, matagal kong hinintayan. Si Rahab, ganun din. Yung buhay niya, tinaya niya. At yung kanyang pakiusap doon sa dalawang espiya na sinabi doon sa Joshua, Kabanata 6, talata 17, di ba sabi po dito, si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambayang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. Tinugon ng Diyos yun eh. Ginawa ng Panginoong Diyos yung pangako niya na ililigtas yung lahat ng mga kagaya ni Rahab, at ang patunay nito yung buhay mismo ng dalawang espiya na kanyang itinago sa bubungan. Andun yung pagmamahal, pag-ibig ni Rahab. Andun yung pagkilos niya, pagtugon doon sa pangangailangan ng dalawang espiya. Kung isiwalat niya yon, sa tingin niyo mga kapatid, oo, nandito yung dalawang espiya. Halimbawa yung ayokong madamay, ayokong mamatay. Isumbong niya yung dalawang espiya na magmamanman dun sa Kanaan. Sa tingin niyo po mga kapatid, pagdadala ba ng magandang balita yung dalawang espiya dun kay Joshua na naghihintay ng ulat kung ano yung kalagayan ng lugar doon, yung mga tao doon?
Hindi nila malalaman. Bagkos, babagsak yung estratehiya nila sa pananakop ng lupain na yon, baka hindi pa nila makuha yung lupain. Kaya yung plano ng Diyos, yun yung laging nasa isip ni Abraham at saka ni Rahab eh. Hindi ko man alam yung plano ng Diyos o yung layunin ng Diyos, pero magtitiwala ako sa Diyos na makapangyarihan. Kahit na itaya yung buhay o yung mga mahalagang tao sa buhay ko o yung mga bagay pwedeng mawala sa akin, sapat na ang Diyos na pwedeng pagkuhanan ng mga pangangailangan. At nagtapos si Santiago po dito na talata 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Totoo naman po yun eh. Pag yung katawan ng isang tao wala siyang kaluluwa, wala siyang espiritu, may buhay kaya yun? Patay siya. Ganon din ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya may dalawa po tayong katangian ng isang taong may buhay na pananampalataya. Sila yung mga kaibigan ng Diyos at sila din yung mga matuwid sa paningin ng Diyos. Yan yung dapat na makita sa buhay ng Kristiyano na nagpapatuloy yung kanilang pananampalataya. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Pablo dun sa Roma, Kabanata 1? Sabi niya, sa wikang Ingles kasi hindi ko kabisado yung Tagalog. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation," para sa kaligtasan, "to those who believe, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith." Yun yung sinasabi ni Pablo po na from faith, binibigyang diin niya, emphasis niya, kay James naman, for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Araw-araw tayong nabubuhay sa pananampalataya. Hindi lang nung nagkaroon tayo ng karunungan na si Jesus ang tagapagligtas, siya yung Mesiyas, siya yung nagbayad ng kasalanan natin, namatay siya sa krus, at inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi lang natatapos doon na magkaroon tayo ng magandang katayuan sa Diyos dahil sa pananalig natin sa Kanya. Dapat merong bunga, merong resulta. Yun yung sinasabi ni Santiago. Merong pagpapatuloy ng pamumuhay sa pananampalataya. Kailangan may ebidensya, may patunay. Ngayong araw pong ito, natutunan natin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng pananampalataya, yung pamumuhay sa kabanalan at pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ito nga po yung mga gawa na kalakip ng pananampalataya, resulta ng pananampalataya. Maaari po ba nating maipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa? Sa papaanong paraan? Ito yung malaking hamon po sa atin na makasunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating sayangin na sa pagtitipon, hindi tayo magamit bilang instrumento ng Diyos para sa Kanyang karangalan o sa Kanyang kapurihan. Kailangan matiyak natin na meron tayong gampanin, tungkulin bilang Kristiyano para maisapamuhay natin yung buhay na pananampalataya. Buhay ba ang iyong pananampalataya o patay? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Alam po namin na ang usaping ito ay mahirap unawain kung wala ang iyong Santong Espiritu. Salamat po sa iyong salita at karunungan na ibinigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na maisapamuhay po namin ang pananampalataya, makita po sa aming mga gawa, sa aming mga pananalita, pagkilos, ang bunga ng pananampalataya na itinuro niyo po sa amin.
na sa bawat araw sa aming buhay na hiram sa iyo, makita po namin yung pagpapatuloy ng pananampalataya at hindi ito natatapos bago po kami bumalik sa iyong piling. Salamat din po sa mga kagaya ni Abraham, ni Rahab, maging ni Santiago na nagpupursige para maituro ang ganitong mga katuruan na kailangan ang pananampalataya ay may bunga na mabubuting gawa para rin po sa iyong kaluwalhatian at sa iyong karangalan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen.
ating lahat, mga kapatid. Malapit nang matapos ang taon, kayo po ba ay naging masaya sa buong 2024? Yes. Minsan masaya, minsan hindi. Masaya sa Biblia. Dako na po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Itutuloy po natin ang naiwan po natin mga sulat ni Santiago sa Kabanata 2, talata 20 hanggang 26. Pero bago po yun, magsimula po tayo sa isang panalangin. Mabuting Diyos, kami po ay nagagalak na magkaroon ng ganitong pagkakataon na kami po ay kabahagi sa iyong gawain sa panalangin, sa pag-aawitan, lalo na sa pag-aaral ng iyong salita. Ang kaunawaan at kalinawan ng pagtanggap po sa iyong salita ay nakasalali lamang po sa iyo. Kaya kami po ay nakikiusap na pagkalooban niyo po kami ng karunungan sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Dalangin namin na ang mga talatang pupuntahan po namin ngayon sa mga sulat ni Santiago ay magkaroon ng bunga sa aming mga mananampalataya. Pagpatuloy kami sa pagtitiwala matibay sa iyo. Muli ka namin dinadakila at pinaparangalan sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng iyong salita. Ito po ang aming sa aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 2. Nasa talata 20 na po tayo hanggang 26. Katapusin po natin yung Kabanata 2. Santiago, Kabanata 2, talata 20 hanggang 26. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang inandog niya sa gambala ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyong makikita na itinuturing ng matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab o Rahab, ang babae na nagbibenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa ng iyon, siya ay itinuring ng matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Hindi naman, patay ang pananampalatayang walang kasama gawa. Ang ilaw po, kapag hindi na nagbibigay ng liwanag, may pakinabang po ba ang ilaw po yan? Hindi na. Yung punong kahoy po na itinanim at matyagang dinigan, inalagaan, pero hindi nagkaroon ng bunga, may kahalagahan pa po ba ang tulong iyon? Kung maalala natin ang Panginoong Jesus sa aklat ng Mateo, isang puno yung kanyang isinumpa dahil hindi ito makapanguha. Nagugutom ang Panginoong Jesus doon, pero hindi niya nakitaan ng bunga yung punong kahoy ng kanyang isinumpa. Sa buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid, katulad tayo ng isang punong kahoy na sa tamnan na taniman ng dinig ng salita ng Diyos na sinasabi ni Santiago. At kapag ito'y nag-ugat, ito'y tutubo, lalaki, at magkakaroon ng sariwang dahon at sari-saring mga bunga na maaari natin mapakinabangan.
tayo na sa buhay spiritual. Si Pablo, kung makakandaan natin, binibigyan pansin niya yung pananampalataya lamang na makapagligtas. Wala tayong maaari may ambag na anumang mga pagkilos, paggawa para ipagmalaki natin na tayo ay may kakayanan na iligtas ang ating mga sarili laban sa kasalanan. Kung titignan natin yung halimbawa ng punong kahoy, si Pablo, binibigyan pansin niya yung pagkakaroon ng ugat yung sa binti na itanim sa lupa, matabang lupa. At hindi natatapos yun. Ang binibigyang diin naman ni Santiago ay mula nung magkaroon ng ugat hanggang sa sumipol, lumaki, magkaroon ng punong kahoy, sarihong dahon at makapamunga, ito yung binibigyang pansin ni Santiago. Kaya sinasakay mo na ng dalawang lingkod ng Diyos na ang pananampalataya ay makapagliligtas sa isang makasalanan kung isusuko niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Pero, hindi ito sa pamamagitan ng kanyang gawa, kundi sa kagandaang loob ng Diyos. Sabi naman ni Santiago, okay, ligtas ka na. Ikaw ay isinilang na muli. Karoon ka ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Pero merong papel na gagampanan ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Bibigyan ka ng buhay spiritual, magkakaroon ka ng buhay na banal, blending, yung tinatawag natin bunga o resulta ng pananampalataya. Yan yung tinatalakay ni Santiago patungkol sa section na pinasa po natin mga talaka. Sinimulan po niya ito nung nakaraang uling pagkikita po natin na merong katangian yung patay na pananampalataya. Kung maalala natin, di ba, may dalawang katangian ng patay ng pananampalataya. Ito yung walang kalakip na gawa, walang kalakip na awa. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, tatalakayin ni Santiago, ano naman yung katangian ng buhay na pananampalataya. Ano ba yung katayuan ng isang tao sa harap ng Diyos kapag siya ay may buhay o tunay na pananampalataya? Bigyan niyo po ng pagkakataon, mga kapatid, at ako'y nakikiusap sa inyo kasi itong mga talatang ito ay crucial sa buhay nating mga Kristiyano. Nakataya dito yung paligtasan, nakataya dito yung ating buhay spiritual, at gayon din yung tamang pamumuhay natin sa harap ng Diyos. Kung tayo nga ba ay kanyang kaibigan, maaway. Kung tayo nga ba ay matuwid sa paningin niya, o hindi tayo napawalang sala, o hindi tayo matuwid sa paningin niya. Dito makikita natin ang dalawang halimbawa na totoong tao sila na nakitaan ng buhay na pananampalataya. Bago ibigay ni Santiago yung kanyang panghuling panawagan patungkol dun sa pananampalatayang may kalakip na gawa, nagbigay siya ng halimbawa sa mga taong nabuhay noon na kabilang dun sa listahan ng mga pananampalataya dun sa Hebreo Kabanata 11. Naalala niyo po ba yung aklat ng Hebreo na natalakay po natin? Yung dalawang tao na mababanggit po dito ay kabilang dun sa listahan ng mga may pananalig sa Diyos. Mahalaga na magkaroon po tayo ng karunungan kasi yung ating buhay spiritual o yung kabanalan o yung nabanggit sa awitin kanina, yung sanctification, holiness, mahalaga yun sa paningin ni Santiago, lalo sa paningin ng Diyos. Dahil may mga nagsasabi na sila ay may pananampalataya pero hindi naman pinapatunayan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. May mga sumasampalataya na pananalita lamang, may kanilang pinagpapatayan. Hindi makikita yung pagtugon dun sa sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan may bunga, may resulta yung pananampalataya na sinasabi mo ng ligtas sa'yo. Hindi rin nakabatay doon sa emosyon yung pananampalataya. Kung maalala natin yung
yung demonyo, diba, nananampalataya din sila, pero walang pagbabago sa kanila. Hindi transformative yung kanilang pananampalataya. Yung kay Santiago, kailangan may epekto, merong aktibo, yung pananampalataya, at nagbabago talaga yung buhay ng isang makasalanan. Nagsimula siya sa talata 20, sabi niya dito, isa kang hangal. Yung binabanggit niyang hangal, yung halimbawa doon sa naunang mga talata na nagsabi doon sa kanyang kapwa na, diba, may tao doon na nagugutom at walang daging. Sabi niya, kumain ka, magkaroon ka ng kasuotan, pagpalaan ka nawa ng Diyos. Pero hindi naman niya binigay yung pangangailangan ng tao. Naging uwad o hindi tunay yung kanyang hawak sa tao. Naaawa siya pero hindi niya binigay yung pangangailangan ng tao. Sabi ni Santiago, hangal yung mga tao nagsasabi na may pananampalataya sila, ngunit hindi naman pinapatunayan o pinapagtibay ng mga gawa. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang pagpuluhan ng pananampalataya at walang kasamang gawa? Walang katuturan ng pananampalataya hindi pinapatunayan ng mga gawa o hindi nagresulta sa mga gawa. Sabi ni Santiago, talata 21, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuri ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac? Nagbigay po siya ng isang halimbawa dito na kung saan itong taong ito na pinabanggit po niya na halimbawa na itinuri ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil lamang sa kanyang pananampalataya na kailangan may patunay. Si Abraham po, mababasa natin siya sa aklat ng Genesis. Kung hindi natin kilala si Abraham, lalaki siya, mayaman, isa siyang Hudyo, at siya yung pinanggalingan ng bansang Israel. Kaya tinatawag po siya ng Diyos na siya ang ama ng sangkatauhan. Sa kanya nanggaling ang lahi ni Jacob o Israel. May isang pangyayari sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Abraham pa ang pangalan niya. Kung babasahin natin yung Genesis, Kabanata 15, talata 6. Bago po kasi itong talata na to, nagbigay na ng pangako ang Diyos kay Abraham. Sabi niya, siya yung magiging kalasag ni Abraham, siya yung mag-iingat sa kanya, siya yung magbibigay ng napakalaking gantimpala kay Abraham, na Abraham pa ang pangalan mo. Subalit si Abraham, sa kanyang kaisipan, sa kanyang katandaan, hindi pa siya nagkakaroon ng anak. Kaya ang nabanggit niya sa Panginoon Diyos na makapangyarihan si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang magiging tagapagmana ko yung aming alipin, si Eliezer, ang taga-Damasco. Pero sabi naman ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, hindi, anak mo ang magiging tagapagmana. Hindi alam ni Abraham noon na yung sinasabi ng Diyos ay talagang nagpangyayari. Pero nagtiwala siya. Sumampalataya siya kay Yahweh. At dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Hindi pa nangyayari yung magkakaroon ng anak si Abraham. Lumipas pa napakaraming mga taon bago sinagot ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham na ang magiging tagapagmana ni Abraham ay ang kanyang mismo anak at hindi ang alipin. Ito yung binibigyang pansin, pinatutunan ng diin ni Pablo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham. Wala pa siyang napapatunayan na mga bunga o yung gawa.
ito, ganun kasi yung pananampalataya, mga kapatid. Hindi mo siya nakikita, pero nagtitiwala ka sa Diyos na alam niya yung mga nangyayari. Kay Abraham, kung tayo yung kagaya ni Abraham, baka sumuko na tayo at hindi tayo nagtiwala sa pangako ng Diyos. Pero si Abraham, sumampalataya siya kay Yahweh. At yung karugtong nito, kung pupunta natin yung Genesis Kabanata 22, talata siya hanggang 12, minsan sa isang araw sa buhay ni Abraham na yung pangalan niya dito, mula doon sa Abraham. Ito na yung araw na kung saan papatunayan ni Abraham yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, nung pinatingin siya dun sa kalangitan, nung gabi na nagkaroon siya ng pakitain, na sabi ng Diyos, bibigyan kita ng malaking gantimpala at ang anak ko ang siya magiging tagapagmano mo. Napakaraming pituin na hindi mabilang. Dumating na yung kasagutan ng Diyos, si Isaac yung kanyang naging anak. Lumipas din yung maraming mga taon din, yung bata, lumaki, at isang araw, sinubok ng Diyos si Abraham. Pinapunta siya doon sa isang lupain na kung saan ihahandog niya si Isaac dahil ito yung utos sa kanya ng Diyos kung papamilyon siya. Para patunayan yung kanyang pananalig sa Diyos. Kaya, ang aga pa lang, naganda na si Abraham, yung gagamitin nila, kasama si Isaac, ang gato, yung apoy, pero wala silang dalalang handog na susunodin. Kaya yung bata, nagtanong, tayo, meron na tayong apoy, meron na tayong panggatong, pero nasan yung handog na susunodin? Kaugalian kasi ng mga Hudyo na meron silang handog na susunodin bilang alay na mabangong samit kay Yahweh. Ganun yung pananabahan, paraan pananabahan mo nila at kanilang paglilipod kay Yahweh. Kaya nagtaka yung bata si Isaac, nasaan yung handog na susunugin? Alam niyo ba yung sinabi ni Abraham? Nasagot kay Isaac, God will provide. Ang Panginoon ang siyang magkakaloob. Pero sa isip-isip ni Abraham, ang hirap na sitwasyon yun. Lalo na yung kaisa-isang anak at lubos niyang pinamahal. Kung tayo yung magkakaroon ng ganung kaisipan, bakit ganun? Binigyan nga tayo ng pangako ng Diyos na magkakaanak, kaisa-isang anak sa katandaan. Pero bakit ganun? Pinakaalay yan. Di ba pangako mo na sa kanya mo ipamamanay? Gantimpala ng pangako mo. Pero si Abraham, wala siyang ganung kaisipan. Kasi matatag yung kanyang pananampalataya, buhay yung kanyang pananampalataya. Aktibo yung kanyang pananampalataya. At pinatunayan yun, nung magtayo siya ng kampana, ilatag niya na yung pagkaton, iniga niya si Isaac at pinali. At gagawin na niya yung paglilingkod kay Yahweh, ihahandog niya si Isaac sa Diyos na makapangyarihan. Pero sino po ba si Abraham kung talaga mapakikitaan ng resulta o bunga yung kanyang pananalig na nagturing sa kanya bilang matuwid sa harap ng Diyos. Kung mabasahin natin yung talata siya hanggang 12 sa Kabanata 22 ng Genesis, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar, ito na po yung kampana. Si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang pagkatong at iniga si Isaac matapos tapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham! Abraham! Sabi naman ni Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Ito na po yung pinaka-keyword natin. Nagtitiyak po ngayong handa kang sumunod sa Diyos.
nakikita ko na yung pananampalataya mo, epektibo, aktibo, may bunga, may resulta, na patunayan ng pag-ibay, na buhay ang iyong pananampalataya. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mo anak. Andun po yung sakripisyo ng isang tatay. Sa Hebreo, kung babalikan natin, napakaganda ng sinabi doon sa Kabanata 11 kay Abraham. Doon kasi sinabi ng may akda ng Hebreo na nung ihahandog ni Abraham si Isaac sa makapangyarihang Diyos o si Yahweh, sinabi doon na lubos ang pagtitiwala ni Abraham na kayang bumuhay ng patay ang Diyos sa kanyang pinananaligtan. Kaya doon pa lang napatunayan na talagang matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos. Dahil na bigyang patunay yung kanyang pananampalataya na may kalakip na doon. Hindi lang siya salita, hindi lang siya sa emosyon, kundi merong pagkilos, meron talagang pagsasagawa, pagsasabuhay ng kanyang pananampalataya na binago siya ng Diyos at talaga namang yung kanyang pananampalataya ay nakapagpaparangal sa Diyos. Hindi lamang po yan mga kapatid, sabi dito sa Santiago Kabanata 2, talata 22, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganang ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siya kaibigan ng Diyos. Isa po sa katayuan ng isang tao na may buhay ng pananampalataya katulad ni Abraham ay pagiging kaibigan ng Diyos. Sa Isaiah sa Kabanata 11, talata 8, binabanggit doon ni Isaiah na tinawag ng Diyos na si Abraham ay kanyang kaibigan. Kung maalala natin yung 1 Kabanata 15, talata 14, nung binabahagi ng Panginoong Hesus na siya yung puno ng ubas, tayo mga sanga, sabi niya doon sa kanyang mga alagad, kung sinusunod niyo ang aking mga utos, kayo ay mga tunay kong kaibigan. Ano ba yung ibig sabihin ng kaibigan? Kasi meron siyang kaugnayan sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos o yung pinawalang sala. Kung dati, kaaway ng Diyos si Abraham nung hindi pa siya nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Nung napatunayan yung kanyang pananampalataya niya na tunay at buhay, siya ay kaibigan ng Diyos. Naging kaibigan siya ng Diyos, malaya siyang makapaglingkod, makapanamba sa Diyos. Na kung babalikan natin yung kasaysayan ni Abraham, yung tatay niya, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan sa Mesopotamia. Kaya malamang nung wala pa sa Panginoong Diyos si Abraham, sumasamba din siya sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na kaya ng kanyang tatay. Pero si Abraham kasi, lalo sa kadiliman, lilipat siya ng Diyos patungo sa kaliwanagan. Kaya yung kanyang buhay nagkaroon ng pagbabago, yung kanyang pananampalataya na nagdulot sa kanya ng pagbabago, ng pamumuhay na may pagsunod sa Diyos, nagawa niya dahil sa matibay niya pagtitiwala o pananampalataya. Kung tayo si Abraham, mahirap na sitwasyon yun. Ang ihandog ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na matagal mong hinihintay at pinananabikan na mangyari kasi sinabi ng Diyos.
yung pangyayari na yun, maganda na masalamin po natin ang ating mga sarili sa buhay ni Abraham. May mga tao o may mga bagay din tayo na lubos na pinahalagahan, dito ba, na hindi pa sa Diyos. Pero si Abraham, handa siyang magsakripisyo para sundin yung utos sa kanya ng Diyos. At pinangahawakan niya, matibay yung pinagtitiwalaan yung pangako ng Diyos. Kayo po ba ay kaibigan ng Diyos na may pananampalataya? May pinakitagawa? Nagtitiwala po ba kayo sa pangako ng Diyos? Siya yung Diyos na hindi nagpapabaya, hindi nang-iiwan, kailangan pagko siya yung gagawa ng kaparaan para malusutan o malagpasan natin yung mga pagsubok. Lahat tayo mga kapatid, dumadaan sa sabot-sabing pagsubok kagaya ni Abraham. Masasabi natin matindi yung pagsubok na binigay sa kanya para mapatunayan yung pananampalataya. Kung talaga nga bang epektibo ang ito. Ganun din tayo mga mananampalataya, mga kapatid ng Panginoong Hesus. Kailangan tayong pagtitiwalang matibay sa kanyang mga pangako kahit na hindi natin alam yung mga mangyayari sa buhay natin, hindi natin alam yung mga pwedeng pagdalhan sa atin ng Panginoong Diyos. Pero kagaya ni Abraham, maganda na maging katulad tayo ni Abraham na natitiwala sa pangako ng Diyos. Na pagdating sa kagipitan, kaguluhan, kahirapan, kapagsubukan, ang Diyos ang handang saklolo at maaasahan. Hindi tayo lalapit o mismo sa tao. Kasi mahirap kapag kayong buong pagtitiwala natin ay naibigay natin sa tao at hindi sa Diyos. May mga tao na pinagkakatiwalaan po tayo, di ba? Kung ikaw ay may sakit o may dinaramdam, doktor, mga nurses. Pero mas unang nakita natin o hinga ng saklol, siyempre yung nakilang ng usap. Kung may mga problema tayo, samang-saring mga problema, kahirapan sa buhay, taas ang bilihin, ngayon ay Christmas at saka New Year season. Kasama yan, traffic, lahat ng problema na pwedeng makaharap ng tao, ang Panginoon Diyos ang nakakaalam. Pwedeng, ngayon, masaya ka, pero mamaya, bigla kang dalawin ng pagsubok. Ano yung magiging reaction mo pag dumating yung pagsubok mo? Kasi mga pagsubok, sumusulpot-sulpot na lang bigla yan na hindi mo inaasahan. Bigla ka na lang magugulan, uy, ano to? Hindi ko kailangan to. Kailangan ko ng ganito. Si Abraham, ganyan yung ipinakita mo. Nalala ko yung isang hari ng Huda na kung saan ang ganda ng record niya nung una, si Asa, kung kilala niyo si Asa, mga kapatid. Sa ikalawang kroniko, mababasa siya. Lagi siyang sumusunod sa utos ng Diyos. Laging pagka merong timaan, lagi mo na niyang tinatawagan ng Diyos. Pero nung isang timaan na sinalakay ng Israel, yung Huda, si Asa yung hari ng Huda, sumambuni siya sa isang tao, hari ng Aram o ng Syria. Pinasundo niya para maging kakampi niya kaalyansa kontra doon sa Israel na nanggugulo sa kanilang lupain. Hindi niya isinambuni sa Panginoong Diyos na kapag may digmaan, matindi yung kaaway, kalaban, pag sinambuni kay Yahweh, ang Diyos sa makapangyarihan, talagang nanalo sila kahit nakakulang yung sandata nila, wala silang mga karwahe, mga sandatang pandima, si Yahweh ang kanilang sandata. Nagkatagumpay sila. Pero isang araw, pinanghinaan ng loob si Asa, pinansyado na si hari ng Syria o ng
Diyos. Kaya may propeta na lumapit sa kanya at may mensahe galing sa Diyos. Tinutuwid siya, bali yung ginawa niya. Hanggang sa uli, nung mamatay si Asa, nagkaroon na siya ng nalupang sakit. Kahit yung kanyang karamdaman, hindi niya sinampuni sa Diyos. Ang buong tiwala niya, ibinuhos niya doon sa kanyang mga manggagamot. Mga instrumento lamang ng Diyos. Kaya, yun yung isang halimbawa na hindi natin maaaring palagpasin lalo na sa buhay spiritual natin. Kasi isa sa mga pagsubok na pwedeng dumako sa atin yung karamdaman. Lalo na kung hindi natin alam yung dahilan kung bakit tayo nagkasakit. Lalo na ngayon, marami nagkakasakit. Isa sa mga magiging pagsubok na doon. Ilapit natin sa Diyos, kagaya ng ginawa ni Hari Hezekias o Hezekiah. Nilapit na sa Lord. Malapit na siyang mamatay, pero pinanalangin niya sa Lord na magpagaling siya. Napalawi pa yung buhay niya eh. Siguro ilang mga taon yun. 15, matagal. Kaya pagka may pagtitiwala tayo o pananampalatayang buhay, yun yung mga katayuan ng isang Kristiyano na kaibigan ng Diyos. Kaya maganda na maging kaibigan tayo ng Diyos. Magiging kaibigan tayo ng Diyos kung meron tayong relasyon sa Kanya, may kaugnayan tayo sa Kanya, gaya ni Abraham. Na sa bawat araw ni Abraham, hindi niya nakakaligtaan ng Panginoong Diyos. Lagi siyang sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya kadalasan ko sa listahan ng mga may pananampalataya sa Diyos sa Hebreo Kabanata 11, kadalasan naging bago yung pangalan ni Abraham. Kasi maraming mga patunay na meron siyang pananalig na may kalapit na. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Yung katayuan ni Abraham, may buhay na pananampalataya sa Diyos, kaibigan siya ng Diyos. Meron din naman na kagaya ng Abraham din na itinuri na matuwid sa paningin ng Diyos na isang babae naman. Kasi yung kaligtasan hindi naman nakalimita yan sa lalaki o sa hudyo ka. Kailangan meron yung babae. Si Santiago hindi siya nagtatangi pagdating sa ganyan. Yung kaligtasan mula sa kasarian, mula sa estado, katayuan ng buhay mo, kung ano man yung nakaraan mo, kung ikaw ay nagbalito sa Diyos, hindi susumbat yung mga bali mo sa nagbalito sa Kanya sa pamamagitan ng pananalig, pananampalataya. Kagaya ni Rahab o Rahab. Si Rahab, kung babalikan natin yung kanyang katauhan, hindi siya Hudyo. Nakatira siya sa Jericho na sakop ng Kanaan. Tapos yung trabaho niya, hindi maganda kagaya ni Abraham na yumaman dahil maganda yung kanyang reputasyon sa mga tao. Si Rahab, prostitution po siya o yung nagbebenta ng aliw, bayarang babae. Pero, nagkaroon siya ng pananampalataya na may kalapit mo. At itinuli siyang matuwid sa paningin ng Diyos. Kung kanina, yung katayuan ng isang tao na may tunay o buhay ng pananampalataya, ang tao na may buhay ng pananampalataya ay kaibigan ng Diyos. Ikalawa, meron namang babae dito, si Rahab, na isang tao na may buhay ng pananampalataya. Kasalan ng Diyos ay matuwid. Sabi dun sa talata 25, gayon din si Rahab, ang babae na nagbibenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila makatakas dahil sa ginawa ng iyon, siya ay itinuri na matuwid. Si Rahab, kung babalikan natin yung Joshua o Josue, Kabanata 6, talata 17
Joshua, Kabanata 6, Talata 17. Ang buong lungsod, yung Jericho, at ang anumang natatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinuguro. Kung babalikan natin yung Joshua sa Kabanata 2, may pangyayari sa buhay ni Joshua, si Joseph. Kung hindi natin siya kilala, siya yung bumalik kay Moises na naging leader ng Israel. Nagpadala siya ng espiya dun sa natawag na Kanaan, na kung saan doon sa Kanaan, nandoon nakapaloob ng Jericho na tinitirahan ni Rahab. At sabi ng Diyos na makapangyarihan kay Abraham, pangako niya yung lupain ito ay mapapa sa kanya kay Abraham. At sakop yung tirahan ni Rahab. Sabi ko, dun sa Kabanata 2, nung padalhan yung espiya, yung dalawang espiya, dun sa Kanaan para manmanan yung lugar, kung ano ba yung lugar, makakapal ba, malalaki ba yung mga muod o yung mga pader, kasi yun yung pinaka-protection ng mga lupain noon. Yung mga tao ba nakatira doon ay may mga sandata, may kakayanan ba sa digmaan, kaya nagpadala ng espiya. Tapos, yung dalawang espiya na nandun sa bahay ni Rahab, nalaman ng hari ng Jericho, kaya nagpadala rin ng tauhan yung hari. Tatakpin yung mga espiya na pinadala ni Joshua para manmanan yung Jericho o yung Kanaan. At sa madaling kwento, si Rahab, tinago niya sa pupungan ng kanilang bahay ng dalawang espiya. At sinabi doon sa mga tumutubi, sumahabot doon sa dalawang espiya na pinadala ng Diyos sa grupo ng mga Israelita. Kung mahabulin ninyo, nandun sa pintuan ng lungsod, maabutan nyo. Pero sa kaalaman ng mga pumunta ng mga tauhan ng hari ng Jericho doon, nandun na sa bahay ni Rahab. Kung titignan natin yung ginawa na Rahab, pwede manganib yung kanyang buhay. Pwede siyang mapatay, nadamay yung kanyang pamilya dahil sa pagtatago niya sa mga espiya na pinadala ni Joshua sa lugar nila para magmamahal. Pero hindi na alintana yung kapangyarihan ng hari ng Jericho. Kasi balita na sa lugar nila yung pagkahati ng dagat ng pula, kung maalala ninyo, yung tumawid yung mga Israelita doon sa tigang na lupa. Tapos, bawat timaan ng mga Israelita, nanalo sila, yung mga nasasakop nilang mga lugar. Kaya, sa mga kagaya ni Rahab, mga nakatira doon sa Jericho, takot na takot sila. Ang ganda nung sinabi ni Rahab, pero hindi na natin pupuntahan. Kasi sabi niya, yung Diyos nila, nung dalawang espiya kasama ni Joshua, ay Diyos na gumawa ng langit ng lupa. Talagang, doon pala, makikita mo na lang na si Rahab, ibis na kampihan niya yung hari nila sa Jericho, hindi ko pinigila lang ano yan, makapangyarihan. Mas makapangyarihan yung Diyos na sinusunod. Kaya kung kayo iningatan, iprotektahan na huwag mahuli sa kamay nila kasi alam ko na yung Diyos na sinasambal ninyo ay makapangyarihan. Ganun yung pagtitiwala ni Rahab sa Diyos ng dalawang espiya na pinadala ni Joshua sa Jericho. Buhay at aktibo, tunay. Hindi niya alintanan na pwede manganin yung kanyang buhay. Kung kaya niya si Abraham, dahil sa pagsunod niya sa Diyos, para mapatunayan yung kanyang pananampalataya, handa siyang sakripisyo, yung pinaka-espesyal, pinakamahal, pinakamahalaga sa buhay niya. Ito naman, isang babae, handa niyang sakripisyo mismo yung kanyang buhay para dun sa mga lingkod ng Diyos na ipinadala doon sa Jericho para magmamahal. At ang maganda pa nito mga kapatid, alam niyo ba na si
Abraham at saka si Rahab, sa kanya nagmula yung Mesiyas, yung tagapagligtas. Kaya binibigyan pansin dito ni Santiago kasi mahalaga na itong mga tao na to sa lumang tipan, makita natin bilang halimbawa sa buhay natin mga Kristiyano na nakitaan ng buhay na pananampalataya na itinuring na kaibigan ng Diyos at matuloy sa paningin ng Diyos. Si Rahab, marami yung pamumuhay niya, hindi kagalang-galang kung yakin kay Abraham. Pero sa mata ng Diyos, kung ikaw ay may pananampalatayang tunay at buhay, gaya ni Abraham, ay kalapit na gawa, hindi tinitingnan ng Diyos yung kalagayan ng tao. Yung iba kasi natatakot na magbalik daw sa Diyos kasi grabe na yung kasalanan na gawa. Kumbaga, sila na yung pinakamasama sa lahat ng mga masama dito sa mundo. Ganun yung pagtingin nila, kaya hindi na ako sasampalataya sa Diyos. Kasi narinig nyo na ba yung nagsabi na hindi ako papasok sa simbahan kasi baka masulog ako. Sobrang dami ng kasalanan na gawa. Pero alam nyo po mga kapatid, yun yung mga napitin ng mga, ang tingin nila ay talagang makasalanan sila sa harap ng Diyos, hindi karapat dapat na umarap sa Diyos. Yun yung mga may potential magkaroon ng buhay o tunay na pananampalataya. Kagaya na Rahab at sa kanila ito. Kung tayo masalimuot man yung nangyari sa buhay natin bago tayo naging Kristiyano, may mga patotoo na ganyan, di ba, sa mga kapatiran natin, yung iba, inabuso, yung iba, broken family, bago niya na tagpuan yung biyaya na handog ng Panginoong Kristo. Hindi tinitingnan ng Panginoong Kristo siya. Ang tinitingnan niya yung puso na hanggang isubok sa Kanya. Yung mga taong nagdalayo na lumapit sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. Kaya maganda na matularan natin si Rahab. Kayo ba kaya yung buhay na dun sa kapatid sa pananampalataya? Mahirap po, di ba? Pero ginawa ni Rahab. Kasi tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Yung kay Abraham naman, tanda ng pagmamahal niya sa Diyos. Kaya na, hindi pantaya ko na yung anak ay yung buhay ng anak ko. Kahit na napay sa katandaan, kaya kung hinintaya. Si Rahab, din yung buhay na pinayaan niya. At yung kanyang pakiusap doon sa dalawang espiya na sinabi doon sa Diyos yung kabanata 6, talata 17. Diba sabi po dito, si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambayan ang bibigkas sapagkat itinago niya ang ating mga isinubuo. Tinugon ng Diyos yun eh. Ginawa ng Panginoong Diyos yung pangako niya. Na iligtas yung lahat ng mga kagaya na Rahab. At ang patunay nito yung buhay mismo ng dalawang espiya na kanyang itinago sa buto. Andun yung pagmamahal, pag-ibig na Rahab. Andun yung pagkilos niya, pagtugon sa pangangailangan ng dalawang espiya. Kung isiwalan niya yun sa tingin yung mga kapatid, hindi yung dalawang espiya. Halimbawa yung ayokong madamay, ayokong mamatay. Isumbong niya yung dalawang espiya na magmamahal sa kanaan. Sa tingin ko mga kapatid, baka pag dadalaman ng magandang balita yung dalawang espiya kay Joshua na naghihintay ng ulan kung ano yung kalagayan ng lugar doon, yung mga tao doon, hindi na malalaman. Pagpagsak yung estrategiya nila sa pananakot ng lupain na yun, baka hindi pa nila makuha yung lupain. Kaya yung plano ng Diyos, yun yung lagi nasa isip niya Abraham at sa kanya rin natin. Hindi ko man alam yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos, pero magtitiwala ako sa Diyos na makapangyarihan. Kahit naitaya yung buhay o yung mga mahalagang tao sa buhay ko o yung mga bagay,
si Santiago po dito na talata 26. Patay ang katawan, walang espiritu. Kaya hindi naman patay ang pananampalataya, walang kasama gawa. Totoo naman po yun eh. Pag yung katawan ng isang tao, wala siyang kaluluwa, wala siyang espiritu, may buhay niya. Patay siya. Ganun din ang pananampalataya, walang kasama. Kaya may dalawa po tayong katangian ng isang taong may buhay ng pananampalataya. Sila yung mga kaibigan ng Diyos at sila din yung mga matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya yung dapat na makita sa buhay ng Kristiyano na nagpapatuloy yung kanilang pananampalataya. Nalala niyo po ba yung sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanata 1, sabi niya, sa wikang English kasi hindi ko kabisado yung Tagalog. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation," para sa kaligtasan, to those who believe, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed, from faith for faith. Yun yung sinasabi ni Pablo po na from faith, binibigyan din niya, may emphasis niya, is James naman for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Araw-araw tayo nabubuhay sa pananampalataya. Hindi lang nung nagkaroon tayo ng karunungan na si Jesus ang tagapagligtas, siya yung Mesiyas, siya yung nagbayad ng kasalanan natin, namatay siya sa krus, nilibing, may nabuhay sa ikatlong araw. Hindi lang natatapos doon na magkaroon tayo ng magandang katayuan sa Diyos dahil sa pananalig natin sa Kanya. Dapat meron bunga, meron resulta. Yun yung sinasabi ni Santiago. Merong pagpapatuloy ng pamumuhay sa pananampalataya. Kailangan may evidence ng pagpapatuloy. Ngayong araw po nito, natutunan natin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng pananampalataya. Yung pamumuhay sa kabanalan at pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ito nga po yung mga gawa na kalakip ng pananampalataya, resulta ng pananampalataya. Maaari po ba natin maipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa? Sa papaanong paraan? Ito yung malaking hamon po sa atin na makasunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Huwag natin sayangin na sa pagtitipon, hindi tayo magamit bilang instrumento ng Diyos para sa kanyang karangalan o sa kanyang mapurihan. Kailangan magbiyak natin na meron tayong gampanin, tungkulin bilang Kristiyano para sa pamumuhay natin yung buhay ng pananampalataya. Buhay ba ngayon pananampalataya o patay? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Alam po namin na ang usapin dito ay mahirap unawain kung wala ang iyong Santong Espiritu. Salamat po sa iyong salita at karunungan na ibinigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na sa pamuhay po namin ang pananampalataya, makita po sa aming mga gawa, sa aming mga pananalita, pagkilos, ang bunga ng pananampalataya na itinuro po sa amin, na sa bawat araw sa aming buhay na hirap sa iyo, makita po namin yung pagpapatuloy ng pananampalataya. Hindi ito natatapos bago po kami bumalik sa iyo. Salamat din po sa mga kagaya ni Abraham, ni Rahab, ni Santiago na nagpupursige para maituro ang ganitong mga katuruan na kailangan ng pananampalataya ay may burma na mabubuting gawa para rin sa iyong kalawalatian sa mga. Salamat po, O Diyos, ito po ang isang tulangin sa